Wow! Sierra Madre, ang ganda mo! I think ito na yung signage ng Dingalan. Oo nga, ito nga. Diyos ko, pinasakit ni ate yung ulo ko. Magkaiba pa pala yung papanik sa aakyat. Ito si ate, tour guide, oh. Hindi niya alam yung papanik, pero aakyat, alam niya. Oh, wow. Ayun yung Batanes of the East. Ito ang view dito. Oh my gosh. Ang ganda. Okay, the moment of truth. Matipid pa rin ba si Domo? 187 divide 5.24. Ito ang lumabas. 187 divide 5.24 liters. Kailangan ko pa bang gumawa ulit ng isa pang fuel consumption vlog para maniwala kayo na matipid talaga yung Dominar 400? Good morning mga ma'am sir, it's your boy Sir Troy. Today is another special day para mag-ride na naman. So last week, binisita natin yung Maliko San Nicolas, Pangasinan before dumating si Bagyong Pipito, no? And ngayon naman ay bibisitahin natin ang Dingalan Aurora. So ngayon, meron lang tayong mga ginawang konting adjustments para sa mga gamit natin para pag nagtuloy tayo ng Philippine Loop, mas better na yung magiging ride natin. So ngayon ay susubukan natin yung mga bagong gamit natin. Actually, ito yung gamit ko nung unang Philippine Loop. May mga ilan lang na ibinalik tayo sa dati. 10 minutes before 4 AM. So meron tayong isang mga kasama na sa ride. Sana solo ride lang tayo, pero merong isang nagpresenta sa ating club na sasama sa atin sa Dingalan, ano. So, gigir up lang tayo and then bibiyahe na rin tayo, no. Okay. Thank you, Dong. Chat ko na lang si siya mamaya. Isa pa sa gagawin natin sa vlog natin ngayon ay bukod sa bibisitahin natin ang Dingalan, fuel consumption test natin si Domo. Titignan natin kung... Teka, ang lamig pala. So ayun nga, alamin natin ang fuel consumption ni Domo based sa mga nakakarga sa ating gamit, kung malakas ba or matipid pa rin si Domo dito sa gagawin nating Dingalan ride. Pero bago lahat ng yon, magpapagas muna tayo, magpapa-full tank tayo, and then ira-ride natin yon. At kung makabalik man yung full tank natin na yon, papagasolinahan natin siya ulit at kukumputin natin yung layo ng ating tinakbo sa naging konsumo. Yung ating camera na ginagamit ngayon, kaya medyo maayos tayo sa low light. Hindi siya yung parang nasisira-sira tulad nung dating camera natin. Bago rin yung ating camera from Hero 9, GoPro Hero 9. Nagpalit tayo ng GoPro Hero 12. So ayan, kung mapapansin nyo at kung may difference ba sa ating vlog pagka madilim. Pero para sa akin, isang malaking leap yun para sa quality ng videos natin. Kasi kung mapapansin nyo, yung mas gumanda na yung recording ng Hero 12 pagdating sa low light or sa madilim. Okay, meeting place. So sa ating gear, meron akong tatlong naging adjustment. Una, from Geely Celeste, bumalik tayo sa Sec Destiny ko na carbon dahil mas maganda yung ventilation nito compared dun sa isang helmet. Pangalawa, yung ating camera, nagpalit tayo, no, from Hero 9 to Hero 12. Syempre for better performance, ganyan. At pangatlo, ito talaga yung shoes na applicable sa atin kapag tayo ay pumapanik ng bundok, yung mga may ngipin, ano. So ito ay bigay ni Kuya Jay. And then sa mga gears natin, pants, same pa rin, Komini. Tapos yung ating personalized riding jacket from CMG, ang nag-iisa at paborito kong, actually hindi naman nag-iisa, paborito lang talaga itong jacket natin.
Dumating na yung ating kasama, si BRC. Si BRC ay matagal na nating kaibigan yan. At kasama doon pa sa kabilang lumang nasirang grupo. At ngayon ay kasama pa rin natin siya sa bagong grupo natin na SPRRC. Full tank unleaded. Pasasagad natin ito hanggang dito sa yung nakikita na ano. Ayan. Ganyan din dapat yan mamaya no, bago dumating dun sa may butas. Kapag natapos na tayo sa ride, and then magkukompute tayo pag uwi natin. Okay. Ayun o. Papalabas na rin ang araw. Sakto ito pagdating natin ng Palayan, may mga makikita na tayo nito kasi medyo maliwanag na nun. Ganda ng silay walang masyadong ulap. Tagal na natin di nakadaan dito. May solar lights na. Ito yung luma. Okay. Welcome to Palayan City, the rice granary of the Philippines. Actually Nueva Ecija pala, sorry. Nueva Ecija is the rice granary of the Philippines. Palayan City. Tama ba? Parang ang istorya nitong Palayan City ay Palayan kasi siya pero parang hindi yata siya tinawag as Palayan City. Ganon. Palayan. Ewan ko, pero parang sounds ganon Palayan. Welcome to Laur. Tama ba? Oo, tama, Laur. Taga dito. Di sigurado. O nga pala guys, bago ang lahat, ayan, isang malaking pasasalamat muna sa Sierra Madre. Yung nakikita nyo bundok na yan, mula yung kahabaan na yan hanggang doon, Sierra Madre yan. And meron kaming isang sineset na ano dyan, ano ba tatawagin doon? Charity ride ba yun? Or ano? Basta meron kami isang sineset dyan magti-tree planting sa Sierra Madre. Napakalaking bagay ng Sierra Madre na yan para sa amin dito sa norte. Yan ang unang sumasapo ng bagyo. Kaya pagdating dito sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya ay mahina na. Ang bukod tanging hindi lang na poprotektahan ng Sierra Madre ay itong baler. Kaya medyo grabe talaga yung inabot ng baler nitong kay Bagyong Pepito. Tignan mo nga kung sino pa yung mga bayan na nasa paligid, nasa paanan ng Sierra Madre. Yun pa yung mga hindi protektado, no? Durog. Medyo mabilis-bilis ka rito, bungi ang mugs mo. Oh my gosh! Bato Perry? Yes, Bato Perry. Tama ba? Oh, Bato Perry ito. Nakaligo na ako dyan, oh. Diyan sa may bato na yon. Wow! Sierra Madre, ang ganda mo! Woo! Kahit saang lugar talaga, merong iba-ibang ganda. Hindi mo pwede sabihin na pare-parehas na bundok lang yan. Ito mga ano pa to, Laur Hills Social, Laur Highlands. Medyo maraming tao. Welcome to Gabaldon. Ayan, ito yung trending noon na daan na patungo sa Sierra Madre. Ayan. And then ito yung signage ng Gabaldon. Okay, so tapos na tayo dito sa may I Love Gabaldon. Imagine, ito lang yung nakikita. Akala mo putol na doon. Hanggang doon pa yan sa Apari.
Next is I Love Dingalan signage. Isa pa sa nagpapaginaw dito sa lugar na to ay yung lamig na galing sa bundok bumababa dito. Welcome to Dupinga. Sikat na liguan din dito pero mukhang malakas yung agos ng tubig ngayon. Ayan, daming kubo ron sa ibaba. Dupinga River. Good morning, Gabaldon. Morning, morning. I think ito na yung signage ng Dingalan. Oo nga, ito nga. May nagpipicture ba? Uy! Ano lang naman to? Picture lang. Shoutout sa mga nangangalaga dito sa lugar. Ayan, thank you po. Tara, si Tourism Information Office. Tapos meron pang timbre cafe oh. Ayos ah, may binili sa harapan oh. Okay dun ah, ganda nun. Bankingan natin konti para naman ma-excite tayo. Medyo delikado lang ng konti kasi pababa, mas less ang grip natin sa kalsada kapag pababa ang kalsada. Unlike sa pataas, nadidikdik kasi tayo ng gravity dun eh. Ito medyo ano tayo ng konti, nalilesen yung timbang natin sa daan. Kaya sa mga makakapanood, buhangin. Kaya sa mga makakapanood nito, ingat-ingat sa pag-corner lalo at pababa. Pwede naman kayong corner, make sure ano, kung kontrolado nyo yung front braking ha. Pwede yun. Wow, what a view. Amazing view. Tapos na kami mag-breakfast dito sa may Hot Mommy. Ayan, si bro ang guide natin. Kasi hindi pa ako napupunta ron sa may Dika Road na yon. Dito pa lang tayo napupunta sa may Matawi. Yung mga maraming resort doon sa gilid na yon. Sorry po. Paltik. Barangay Paltik pala ito. Oh, ganda ng dagat. Parang Subic din oh. Sarap naman mag-swimming ngayon dyan. Kaso lang, ang ano dito sa Dingalan, hindi kasi ito yung dagat na may buhangin or yung dito sa west. Dito kasi sa east, puro bundok, lalo ganyan. Pababa yan. Kumbaga parang pababa pa ng bundok yan. Hindi yan buhangin yung pailalim yan. Lahat yan ay bato. At okay din ang kalsada. Hindi nga lang espaltado pero at least hindi sira-sira. Wala pala masyado, I mean. Ayun o, biglang taas tayo. Ang ganda naman nun. Woo! Or dito ang view. Oh, ang ganda naman nun bro. Grabe yun oh. Oh my gosh. Itong nakikita nyo na to ngayon guys, yan ang Pacific Ocean. First time kong makita ito. Pwede ba rito? Thank you po. Hindi po.
Saan po ang Pacific View Deck? 3 kilometers mula rito, tapos papasok natin yan. Pagdating sa parking, may 5 minutes tayong lakad. Ah, okay. Ay, yung doon ba sa ibaba yun? Iba yun, sir. Ano yun, sir? Batanes of the East yun. Ah, Batanes of the East. Oo nga pala. Ito naman, sir. Saan banda yun? Dito sa baba? Yun, sir, oh. Yung may mga kubo. Ah, yung may kubo na yun. Papasok natin motor nyo. Ah, okay. Tapos 5 minutes lang. Magkano ang... Sir, sa tour guide, sa parking 20, tapos 50 pesos per head ang Okay. sir, ang kubo ron. Sige po, pag-uusapan po muna namin ng aking kuya. Okay na rin para sa experience. Tignan nyo naman, oh. Oh my god, di ko alam kung makakapagpalipad ako ng drone dito. Ang lakas ng hangin. Ang hirap i-risk. Oh my gosh. Oh, ang ganda. Wow. Ang ganda, bro. First time ko rito. Try tayong magpalipad ng drone dito. Kaya naman kung malaki, kung mga production na drone yung gamit. Kaya, pero malakas kasi yung bugso ng ano talaga. Malakas kasi yung bugso ng hangin dito sa ano, no. Sa cove na to. Pero grabe, solid talaga ng view. Uy, shout out Vespa. Dami nila, oh, Vespa group, oh. Ah, Vespa Club Marikina. So maghahanap pa kami ni Bro BRC dito sa Gawe, papunta ng Dika Panikian ba yun? Ng ganitong view pa na pwede naming solohin. Kasi dito maraming humihinto. Ayun, oh. Ang ganda, di ba? Oy, may nakahinto dito. Mukhang may magandang view dito. Ito yung sinasabi, no? Balik tayo. Tignan muna natin doon. Na-excite naman ako bigla doon. Natetemp ako. Pacific View Deck. Bisitahin na rin natin. Once in a lifetime lang ito. Ano si ate? Ito. Dalawa lang po. Dalawa lang. Ang sabi ko kaya ang ano po nila, maintenance po nila doon 50 per head po. Sabi sa parking 20. Sa tour guide naman po, dalawa na po kayo doon, 300 po. Sige. Saan mang galing ang tour guide dito na? Sige. Pacific View Deck. Ganda, oh. Sa may lupa. Ah, okay. Sa may left naman after nun. Ay, natumba. Oh my gosh. Oh my gosh, natumba sila ate dun. Mahirap pala matumba rito. Saan ang parkingan dito na? 5 minutes walking daw. Mararating na natin yung Pacific View Deck. May parkingan pa pala dito, bro, eh. Okay naman yung parkingan. Medyo challenging lang yung pagpanik. Tatry din natin magpalipad ng drone doon kung kakayanin, ano. Pero dito, ang ganda ng ambience dito kasi sa tabi ka lang ng Pacific Ocean. Tapos mapuno. Eh yung papanik, mas malalim. Diyos ko, pinasakit ni ate yung ulo ko. Magkaiba pa pala yung papanik sa aakyat. Magkaiba ng dialect ba yun? Papanik is Tagalog yun, di ba? Guys, comment nyo nga. Di ba, ano yun? Sa inyo ko lang po. Sa akin lang to. Ay, nako. Ito si ate, tour guide, oh. Hindi niya alam yung papanik. Pero aakyat, alam niya. Isa sa mga gusto ko, kaya ganito yung shoes na gamit natin, ano? Yung ganyan. Yung may ngipin. Pag mga ganito, syempre pag magpipilipin loop tayo, meron tayong gustong bisitahin na lugar. Pwedeng mag-hike or nakahingal. Eh, safe tayo. Lalo na to, medyo putik lang siya. Kapag basa ito, madulas talaga ito. No? Kasi wala pang hagdan na ginawa dito. Ugat at saka bato lang yung pwedeng tapakan. Okay, nandito na daw tayo. Nakakahingal, grabe. Oh, wow. Ayun yung Batanes of the East. Kitang-kita. Ayan guys, meron daw tindahan dito at saka comfort room. May mga cottage dito, walang bayad yan. Share lang. Oh my gosh, napakaganda doon. Ganda doon sa taso pero dito, oh, silipin muna natin. Dito, ang view dito. Oh my gosh, ang ganda. Baka Pacific Ocean yan. Sa palipad tayo konti ng drone para makita natin yung buong paligid. Ano? Sana kayanin ng drone kasi doon kanina sa may grotto, hindi kaya. Masyadong malakas yung bugso doon.
Dito hindi naman. Ito po, oh. Wow. Daming pwedeng pagpapicturean dito. Ah, meron pa doon. Okay. Okay guys, drone shots muna tayo. Enjoy the view. Kung naghagdan na lang talaga. Okay, so thank you Pacific View Deck. Napakaganda ng view. Promise. Sulit dito, sulit. Ayan, so thank you na rin kay Ate Vivian sa ating tour guide. Doon lang siya sa may kanto sa bago papasok. So kung gusto niyo magpa-tour guide sa kanya, ayan, hanapin niyo lang siya. And ito pala yung pinaka-parkingan sa mga 4 wheels kasi hindi makakapasok doon ang 4 wheels. Motor, yes, pwede, pero napupuno din doon pag mga patanghali na, no? So ngayon, kami ni Pops BRC ay pupunta naman ng Matawi. Kakabilang side naman kami doon. Grabe, ang ganda. May mga lugar talaga dito sa Pilipinas na parang hindi Pilipinas. Ayan guys, so tapos na tayo dito sa may Dika Panikian ba to? At ayan ang view dito. Galing tayo doon guys, sa may Pacific View Deck. Tapos konting picture tayo dito sa spot na to, sa may open na parkingan dito, no. Ayan. Para may idea na kayo pag pumanik kayo dito, meron kayong mga picture spot. Ayan. At dito naman sa view na to, ito ang makikita nyo rito. Ayan. Ito yung ano guys, ito yung Batanes of the East. Picturean lang natin. So yung pagpunta daw pala doon sa lighthouse ay hindi na pupwede dahil meron daw magaling na pakialamero na may napindot daw doon sa lighthouse, nawalan daw ng ilaw yung lighthouse. Pero kung doon sa may Fishport or sa Dingalan Port, ang tanging pagpunta lang daw dito sa, ayun, kung nakikita nyo yung beach na yon, bangka lang ang pupwedeng transportasyon doon mula doon. Kaya pala maraming nandoon sa may Fishport kanina, papunta sila lahat dito. Walang ibang daan dito, dyan lang. Unless kung lalakarin nyo yung buong shoreline na yan, paikot dito, baka po pwede. Pero ngayon, okay na tayo. Doon na tayo pupunta sa kabilang side na yon. Update sa ating fuel consumption. So far ay nakaisang bar pa lang tayo mula doon sa Talavera, sa fuel star nating pinagpagasolinahan. Try nga nating magpalipad ng drone dito sa may tawag nito, Fishport, Feeder Port pala, Dingalan Feeder Port. Lalaki ng mga bangka nila pang ano, pang biyahe. Mukhang wala namang hangin. Sige, try nga nating magpalipad ng drone dito. Parang ang sarap naman mag-swimming. Ang lalaki na pala ng mga bangka rito, bro. Yan pala yung mga buwanan pala maglayag. Okay guys, so enjoy the view. Feeder Port done. So usually naman pala konti lang ang ano talaga dito, yung parang transaksyonan ng isda dun pala sa gawin na yon. Dito ay transportasyon ng mga turista na gustong pumunta doon sa kabilang isla para magligo. Aliwalas dito, ang lamig kahit magtatanghali na. Tara. So ito yung old Old Port, or di ko sure kung nadadaungan pa to, pero ayan, silip lang tayo. Tapos may mga resort dyan sa gilid.
Ayan, meron pa rin palang tao. Ayun oh, pag nakapasok ka dun, ayan, tanaw mo na yung port dyan sa gilid. Parang nag-crave ako sa seafoods ah. Dito yung daan na yon. And here we are at Butas na Bato. Ang banggit ko dito lagi, Biak na Bato, Biak na Bato. Butas na Bato pala siya. Oh wow. Dito ibang side naman yung view dito oh. Ayan, so doon tayo galing sa kabilang side na yon. Ayun, ayun yung dulo ng bundok na yon. Yun yung Batanes of the East. Tas ito Sierra Madre yan. Ang ganda oh, puro buko oh. Tindahan lang daw pala ito. Sige. So hindi na kami gagawin ng Matawi ngayon dahil wala naman na masyadong pupuntahan doon. Bababa na lang kami ni bro at maghahanap ng makakainan. I love Butas na Bato. Time check, it's 2 PM at kami ay pababa na ngayon dito sa Dingalan. So bigyan ko kayo ng konting idea sa mga gamit na ginamit natin ngayon. Una ka papi? Una, yung ating bagong camera na GoPro Hero 12. The best talaga siya sa low light ano, hindi siya yung nagno-noise or yung parang may mga tuldok-tuldok kayo nakikita sa video or nag-glitch ganyan. And then yung helmet na gamit natin, si Sec Destiny, maganda yung ventilation niya lalo sa ulo. Yun yung importante kasi dahil kapag pasingaw lang ang kayang gawin ng helmet, babad talaga yung pawis at amoy ng ulo sa helmet. Mas mabilis babaho ang inyong helmet. Pero kapag ka nahanginan, kahit papano natutuyo ang ano or hindi nabibigyan ng chance yung pawis, mas nalilesen yung amoy. Tapos yung gaan ng helmet, maganda sa maganda yung paddings nya. So sa shoes natin, ito talaga yung the best sa akin, yung may ngipin sa paa. Sa mga luggages natin, same pa rin, yun pa rin ang ating gamit. Gloves natin from Sec, okay siya. Ito lang problema ko, yung handle grip natin, kailangan na nating palitan. Magpo-full tank tayo and then kukumputin natin yung ating napuntahan. Ayun, bibigyan ko kayo ng idea kung ilan pang nag-average yung ating motor, no, yung kilometers per liter nya. At ayan, enjoyin muna namin itong pababa at magkita-kita na lang tayo ulit sa gas station. Ingat papi, thank you sa pagsama. Okay, the moment of truth. Matipid pa rin ba si Domo? Full tank ate, unleaded. Hanggang dito lang sa bago lumabas. Ayan, same din sa kanina. Hanggang bago umabot to sa may butas ano. At ang nakarga natin ay 5.24 liters. So ayan guys, magko-compute tayo. Hindi ko kasi alam yung distansya nung biniyahe natin maghapon. Dito na lang, diretso linis. Ayan. Alright, we're home. Yeah. Madali na lang itong center stand eh. Yan oh. Okay, compute tayo. Yung mula dito sa lugar ko hanggang sa makarating tayo doon sa Pacific View Deck parking area ay 87 kilometers. So sabihin na natin na kasama yung pagpunta pa natin sa Butas na Bato, isakto na natin na sabihin na natin 100 kilometers. So kasama yung pabalik is another 87. Ayun, so 187 kilometers yung naging biyahe natin ngayon. Estimation lang naman ito guys para may idea tayo, no? And then yung kaninang pinagas natin ay ito 5.24
liters. So, i-divide natin yung 187 sa 5.24, no? 187 divide 5.24. Ito ang lumabas. 187 kilometers divide 5.24 liters. Yan ang inabot nating ride ngayon. Hindi tayo mahilig mag free wheel or yung biret clutch tapos hayaan lang natin tumakbo. More likely ginagamit ko pa rin yung engine brake ko. Mahilig talaga akong gumamit ng engine brake kasi yung braking system ko is pang-alalay lang talaga. Ang magmi-minor talaga at magpapabagal sa akin, engine brake. At kung halimbawa naman sa 187, sabihin na natin na 87, balikan. 87 plus 87 is 174. I-divide natin si 5.24 liters. Ito pa rin yung nakuha natin. 33 kilometers per liter. So, anong tingin nyo guys? Matipid pa rin ba yung Dominar na nakaganitong setup? Ayan. Kailangan ko pa bang gumawa ulit ng isa pang fuel consumption vlog para maniwala kayo na matipid talaga yung Dominar 400? Actually, sagad-sagad na nga sa bigat ito, no? OBR na lang ang kulang dito guys. Sa wind drag marami kasi meron tayong visor, top box at mga saddle bags. Pero ganun pa man, 33 to 35 kilometers per liter, not bad na yon. Kasi dati 29 lang yung nakukuha ko rito. Malaking factor din siguro yung nakapagpalit na ako ng ignition coil, fuel filter, air filter, spark plugs, ganyan. Malaki yung tulong ng mga piyesa na yon para masulit mo yung kada sunog ng gasolina mo, ma-convert ng maganda yung gasolina sa power. What more pa kung mahilig tayong pumiga and then magka-clutch freewheeling, kumbaga. Baka mas mahigit pa sa 33 or 35 yung ating makuha. So ayan guys, ang full setup natin para sa ating Philippine loop. Andyan na lahat. Ayan. Yan ang plug natin para sa ating dinggalan. Dinggalan, ano bang title nito? So ayan, kung nagustuhan nyo yung vlog natin, like, comment, share, and subscribe, and hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. Ride safe and see you on my next one.